Dalawa yung closed wounds natin at anim yung open wounds. Sinabing closed wounds, merong pagdurugo pero walang break yung skin. Hindi siya lumalabas. Ngayon, pag sinabing open wound, may pagdurugo at lumalabas siya dun sa skin. Sige nga po. Rises po. Sa closed injury wounds, rises. Okay. Yun yung sinasabi natin na kapag open wound, ang kailangan natin ay yung depths. Tinatawag. Yun ay direct pressure, elevation, pressure bandage, pressure points, tourniquets, and splinting. Okay? Pagka close naman, tinatawag natin na rises. Paano kasi, ba't kailangan magkaiba yung management niya? No? Pagka kasi close, yung pagdurugo niya, nakukontain sa loob. Kaya lang, pumupunta siya dun sa mga lugar na hindi dapat pinupuntahan ng dugo. Imagine natin, ang ating katawan ay merong iba't ibang klaseng tubo. May tubo para sa command, yun nga yung mga nerves natin. Merong tubo na dinadaanan ng dugo, yun yung mga blood vessels. Okay? So, kapag ka may bleeding, yung blood vessel ay may butas, may punit, may tagas. Yung wounds. Pag closed wounds, meron tayong dalawa. Hematoma at open wound na tayo, labaan. Laceration, abrasion. Meron din yung open yan Asan yung mga Asan yung mga nilasalat yung nakaan? Ngayon lang po kasi kami. Hindi, yung mga meron po. Sige po, yung mga yung anim, ano yung mga natandaan ninyo? Laceration, abrasion, puncture, abortion, amputation, and crush injuries. Okay? Mahalaga kasi yun, kasi itong susunod natin na topic about sa hemorrhagic shock. Ano ba yung kahalagahan, bakit natin dapat gawin yung stop the bleed? Kasi baka naman, hindi naman siya kailangan gawin. Baka naman kailangan muna natin i-CPR yung tao kung halimbawa siya ay na-cardiac arrest. Huwag na muna natin gawin yung stop the bleed. Ngayon, pag-aaralan natin, bakit mas mahalaga mapatigil muna natin yung pagdurugo bago natin gagawin yung iba nating management. Okay? Ayan. Ito yung purpose ng blood. Tandaan niyo yan, to win. No? To win. Okay. Ang purpose ng blood natin, bakit siya nandyan? Bakit nasa katawan natin? Una, temperature. Ang tao na nakulang na sa dugo or hindi nakaka-circulate ang dugo sa katawan, nakakaramdam yan ng lamig. No? Yun yung magiging problema sa kanya kapag once na ang tao hindi nasi-circulate ng maayos ang dugo. Paano mangyayari yun? Kapag nagkaroon ng cardiac arrest, ang puso ay hindi na nag-pump ng maayos, kaya hindi makaka-circulate yung dugo sa buong katawan. Yun yung nangyayari doon. Sunod, oxygen. Alam naman natin na ang dugo ay yung carrier ng oxygen papunta sa buong katawan natin. Particularly, red blood cell. Okay? Meron kasing klase ng blood Red blood cell, white blood, and platelet. Okay? Yung white blood cell, sila yung lumalaban sa infeksyon. Si platelet naman, siya yung gumagawa ng paraan para yung pagdurugo umambat. Nagko-coagulate sila nang sa gayon, lumabreak sa skin, mapunuan, wag nang lumabas yung dugo. Kaya lang, paano kung sobrang laki? Doon tayo pumapasok bilang first aider. Kailangan muna kasi natin i-pressure. Nang sa gayon, magkaroon ng pagkakataon yung blood natin na mag-coagulate at mag-stop the bleed. Next, waste removal. Okay? Ang dugo natin ay nagsisilbiding waste removal. So, ang oxygen, ang dinadala niya sa buong circulatory system, at yung carbon dioxide, inilalabas patungo sa lungs, palabas ng nostrils at ng bibig. Okay? Isa yun sa mga waste materials ng ating katawan, yung carbon dioxide.
Isa pa, yung mga dumi sa dugo natin o sa na ginamit ng organs natin, ilalabas naman yon through ihi at dumi. Sino din ang ano doon? Okay? Ang ating dugo pa rin. Next po, infection defense. Kaya kanina nung waste removal, ang gumagawa din po niyan is si white blood cell. Okay? Siya ay part ng dugo. Nutrition distribution. Okay? So, kapag ang tao ay mababa ang dugo, so may tinatawag natin na iron deficiency, ano yung napapansin natin? Sila ay lalata. Okay? Antugin, or mahina ang depensa ng katawan. So, napakahalaga po ng dugo. So, idea lang, ilang liters ng dugo ang meron ang isang tao. Para sa isang adult na kagaya ninyo, palagay ninyo, yung sa mga nakaraan, mga meron ng trainings, palagay nyo, ilang litro ng dugo meron ng katawan. Okay? So, take note ha, 6 liters lang po ang dugo sa ating katawan. Paano ba napupuntos yung dugo? Sa pamamagitan ng mga buto ninyo, sa bone marrow. Ibig sabihin, kung meron ding fracture ang buto, hindi rin makakapag-function ang dugo na makapagparami. Okay? Kaya isa rin yun sa mga dapat natin i-take note pagka nakikita natin yung ating pasyente ay may fracture or fractured siya. Okay? Let's go. Next po, ano ba yung bleeding? Okay po? Okay. Common sense, loss of blood. Ibig sabihin, yung 6 liters na yun, na tumikot sa katawan natin, nawawala siya. Paano nawawala? Dinig po kami mga kapatid. Opo. Okay, paano siya nawawala? Bleeding. Kailangan kasi, nagsisirculate siya sa katawan ninyo gamit yung pump at pressure ng puso. Ngayon, kung lumalabas yan through break ng skin or through hematoma, kung nasa loob lang ng laman, hindi niya na nagagawa yung part niya. Inside the body, when blood leaves from blood vessels or organs. Okay? Sabi ko nga, kanya-kanya yung tubo na yan sa katawan natin. Mamaya may papapanood ako sa inyo. Ano yung mga circuit, alin yung mga system na yan na kailangan natin mapag-aralan. Outside the body, when blood flows through a natural opening. Okay? Alam naman natin yan, yung kapag sa vagina, sa mouth, or rectum. Hindi na namin masyadong i-elaborate yan. Outside the body, when blood moves through a break in the skin, yan nga yung sugat. Yan yung laslas, baso, punit dun sa skin natin. Okay po, ito ay nice to know lang naman. Okay? External bleeding, siyempre, yung nakalabas, obvious, apparent. Okay? Internal, hidden, or nasa loob, yung pagdurugo. Makikita lang natin yan kapag yan ay nagbasa na. Okay? Pagka meron na tayo nakita ng pagpapasa, meron na tayo nakita ng bluish, violet, na kulay dun sa laman. Ibig sabihin nun, yung dugo ay namumuna dun sa lugar na hindi dapat siya nandun. Okay? Let's go. Ito yung 3 types ng bleeding. Pag sinabi yung arterial, venous, and capillary, daan ay mga blood vessel or uri ng blood vessel. Yan yung mga tinatawag na tubo na pinagdadaanan ng ating tubo. Artery or arterial bleeding. Yan yung bright red expertine. Ibig sabihin kasi niyan, artery na yan, from heart, daan yung pinakamalaking daanan ng dugo. Bright red kasi oxygenated yan. At malakas kung pagtagas, kagaya ng nakikita natin sa screen. Sa orada, dapat bigyan na namin agad ng paunang lunas. Kailangan may bandage na agad natin. Kasi ilang seconds lang, maaaring mamatay yung pasyente natin kung ganyang kabilis or ganyang kadami yung dugo na lumalabas sa kanya.
Okay? Sunod, venous bleeding. Yan naman yung from our organs, pabalik na puso. Hindi siya oxygenated, pero mas malaki naman, malaki pa rin siya or kalagitnaan yung size niya ng mga ugat na yan. So ang nangyayari, steady na lang yung blood flow. No? Steady na lang yung blood flow. Ngayon, kapag capillary bleeding, yan naman yung mga mas maliliit na ugat na papunta dun sa ating mga organs na maliliit lang din. At saka yung sa skin natin. Yan po yun. Kaya kapag nangyayari naman yan, kapag yung nagasgas lang or nasunog, yan po yung mga bleeding na nangyayari. Okay? Stop the bleed tayo. Okay po. Okay. Ito yung sinasabi namin kanina na depth, direct pressure. Una yung gagawin, yung mismong sugat, doon yung ilalagay yung pantapal ninyo at pwede nyo hawakan or bigyan ng pressure doon sa mismong sugat. Or pwede nyo ring talian. Doon ay ginagawa natin pag kaya namang i-control yung bleeding ng pasyente, kaagad. Hahayaan lang natin yung katawan ng pasyente na magkaroon ng coagulation yung dugo na nabuo dito. Paano po kapag nilagyan namin ng bandage, tapos nakita namin nag-leak yung dugo? Anong gagawin natin? Tatanggalin ba natin yung gauze or yung nilagay natin na bandage? Hindi po. Huwag nyo tatanggalin. Dagdagan nyo ng panibago. Kasi yung dugo na yun na nandun sa ibabaw, nagre-react na yun dun sa balat. Nagre-react na yun dun sa air. May chance na siya na magbuo. Kaya lang, kailangan lang kasi ng oras para nang sa gayon, magkaroon talaga ng coagulation. Ngayon, nagagawin nyo lang, kapag tinanggal nyo kasi yun, another blood na naman yun. Another blood na lalabas na naman. Kung gagawin nyo lang, takpan nyo ulit ng panibago, dagdagan nyo lang yung gauze. Bawa, nag-bandage kayo. Tapos nakita ninyo, tumutulo na naman. Eh, ginawa ko naman yung sinabi sa akin binandage ko naman. Tanggalin ulit yung bandage, lagyan nyo ng panibago, o kaya, kung meron pa kayong triangular bandage na mas na iba pa, lagyan nyo lang muna ulit ng gasa, tapos takpan nyo ulit ng another bandage. Okay? Pero yun ang dugo na nakasipsip na ng dugo, huwag nyo lang munang tanggalin. Yun ay tatanggalin na lang sa ospital or kapag ka nandun na tayo sa safe zone. Yes po. Ayan. Continuous to severe, the extremity of the body part should be elevated. So, doon tayo sa depths. Nag-direct pressure tayo, elevate natin. Ano ba yung mga extremities na tinatawag? Itong ating mga kamay at yung ating mga paa. Kung nandyan yung sugat, ihiga niyo yung pasyente nyo, tapos ipataas nyo yung kung saan yung part na merong sugat. So, palagi natin sinasabi, yung gravity kasi is makakatulong din siya para hindi na umakyat doon sa kung saan yung may bleeding or may break yung skin. Okay? Next po. Yan. More gauze, gaya na sinabi namin kanina, dagdagan nyo lang, huwag nyo nang tanggalin yung na ilagay nyo na gauze. Next po. Okay. Nilagyan yung direct pressure, nilagyan nyo ng elevation, kaso hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Ang gagawin natin ay yung pressure bandage. Nilagyan natin ng pressure, then in-elevate natin. Ngawit na rin kayo, lagyan nyo na lang triangular bandage.